May gabi Mura magipangkapoy gikan sa Holy Week ba? Mura kapoy kayo, Father. Umana beta nag-Holy Week ka? No? Wana pagabanhaw na ignay mong tapad si Kristo na banhaw. Dapat mabanhaw pod ta. No, dili ta mamatay kay basig kita no ni puli dito sa lubnganan. But anyway, the one who will share the word tonight is dili man siya bag-o diri sa ato, but he is I would say he's a very special man tungod kay he has done a lot of good things, no, not just for this church but for the Diocese of Mindanao. No, he is the academic head sa St. Cyril Theological Seminary. In fact, naa siya karon diri karon og ugma because salamat sa Ginoo kay nag-open na ta sa atong batch 2 sa atong St. Cyril, no? So naanay mga bag-o nga mga enrollees na po sa St. Cyril. Now, for those who do not know what St. Cyril is, it is our theological seminary sa Diocese sa Mindanao. I believe it started in August of 2012, di ba, Father J? Yeah, during the consecration anniversary of Bishop Raimundo. No, St. Cyril was instituted, but kining seminary, I believe this was also part of the visions and goals ni Bishop, no, nga dugay na kaayo niya nga gipangandoy. And 2012 natuman gid siya og hangtod karon. And St. Cyril has produced dili man ingon nga mga bangkiita na gid kaayo nga di na gid masayop, no, but mga learned, no, mga tawo nga maalamon ilabi na diya sa theology, pagtuon mahitungod sa Ginoo. And we are so blessed tungod kay sa ato diri sa cathedral, no, ang una nga batch kami man nga mga clergy. So supposedly nanami sa among 4th year og salamat sa Ginoo kay nag-open na dayon ang batch 2. Kining batch 2 is composed of mga laiko, mga laity, no, mga ordinaryo nga mga lalaki og babae, but what the common thing upon them is their love for God and their hunger nga magtuon pagid mahitungod sa Ginoo. So dili nako langayon, is also the Archdeacon of the Diocese of Mindanao. Let us all welcome karong gabi una Father J. Mulanda. Naibayad to. Maayong gabi. Maayong gabi. John chapter 15 verse 1 to 11. No, 1 kapitulo 15. Basahon na ako nino. Ako ang matuod nga puno sa paras o ang akong amahan mao antig atiman. Putlon niya ang tanan kung sanga nga dili mamunga og pulungan niya ang tanang sanga nga namunga. Aron kini mahinlo og mamughang danghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako og ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama sa mga sanga, dili mamunga, makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang ako mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madao kini. Sa inyong magpamungag daghan, kapasidunggan ug ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma sa mga akon, magtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabutonan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit inyong kalipay. John chapter 15. Sa English sabi niya, I am the vine, you are the branches. Yan daw ang punuan
sa paras o kita ang iyang mga sanga. Kinsa ang nagpabilin diha kaniya o ako kaniya ingon sa atong Ginoong Kristo mamunga og daghan. Apart from me, you can do nothing. Gawas kaniya, gawas sa atong Ginoong Kristo, wala kitang mahimo kundili uban sa atong Ginoong Kristo. Mahibawan nato na kita nagpabilin diha kaniya kung kita mamunga. Amen ba mo ana? Saan ninyo malaman na kayo nagpabilin sa Diyos? That you abide in God. Kung kayo namumunga. Kay mao man ang ingon ni atong Ginoong Kristo. Magpabilin ka mo kaniya o kayo mamunga og daghan. So sa tuwa pa, kung dili mo namunga, dili mo nagpabilin kaniya. No? Nakakita na ba kayo ng sanga na namunga dayon nakaturok ra dito sa may yuta ba? Naputol naman. Kung wala na mo sa sanga, dili na mo mamunga. Amen ba? May akong kwento, no? Ako'y kaibigan ba? Na-hospital man to. Giduaw na ako sa hospital ba? Naka-ano to, kanang kumpleto ba? Naka-dextrose, naka-kanang, saan nangalan to? Respirator. Di na siya kayang niyang huminga sa sarili ba? Nasaan yung nurse nato dire? Wala yung nurse, no? So may tawag yan ng respirator ba? No? Naka-ano na to? Anyway, ginaano siya, sabi ko, kaya mo yan, Padre. Kaya natin yan. Kaya naman pagsulay ba? Hindi siya makapagsalita ba? Lisod kayo na. So, okay na. Kaya nakaano naman. Kaya lahi magiginhawa niya ba? No? Naka-respirator man to. Nag-ring man ang akong cellphone. Ay, Pads, tawago na kayo ako. Si Bishop ba? Tubago na ako niya. Anak ko ba? Dayon, lobat naman. Sabi ko lang, Pads, naboy, kanang pa-charge na ako gamay ba? Kay basin maputol, kausap na ako si Bishop. Wala man saksakanan dito. So, sa ako naman, saksaktanan ba? Nang ibot na ako ng isa ba? Dito ako nag-charge. Oh, hello Bishop, na ako diri. Okay na po. Anak na ako na. Dahil wala ako kabantay, kanang naibot na ako pala, kanang niya ba? Anak. Niabot na yung mga nurse, doktor, giresurrect na, wala sila kabaluman. Pads, okay na ako. Sa ako naman niya. Balik na ako. Nakaginhawa na siya ba? Naibot man! Kini pangutana. What do you think that you need Jesus, that you abide in Him? Nga naman, nahinanglan mo na magpabilin ka mo kaniya. Gusto na ba ninyo na maka-charge lang kayo ng cellphone? Makadawat og panalangin? Or your life is hanging on it? Paminawa. Nga naman gusto mo magpabilin sa Diyos, gusto niyo wala ng panalangin kaniya, or gusto nimo kay kanang nakabitin or nakahang, nakasalalay ang imong kinabuhi. Amen ba? Ang problema nato, kung hayahayang atong kinabuhi, okay ra, nadili ta magsimba. Okay ra, okay pa man. Maayo man ang akong eskwela, maayo man ang pamilya. Karon pag magka-problema, balik-balik sa Ginoo ba? No? So what do you think that you need to abide in Jesus? Nga naman gusto nato na magpabilin kaniya. Makicharge lang ng cellphone? Panalangin sa imong kinabuhi? Or because your life depends on it? Okay? So gana ka-importante na magpabilin kita sa atong Ginoon Diyos. So, nasagot na nato to, no? Kanina. Kung saan nato mahibawan na nagpabilin kita sa Diyos? Kung kita namunga og daghan. Klaro na? So, kung dili ka namunga, ibig sabihin, wala ka nagpabilin sa Ginoon Diyos. Wala ka nakatouch sa vine, sa punuan sa paras. No? Kaya kung naputol na ka, dito na ka, labay ka na raw sa kalayo. Now, we will know that we are abiding in the vine kung kita namunga og daghan.
Kini karon ang pangutana, how do we bear fruits? Unsaon nato ang pagpamunga? Okay? Number 1, by keeping His commandments. Yan yung sinabi niya sa mga sumunod na mga pulong. No, sabi niya dire na mamunga kamo o ang akong pulong magpabilin diha kaninyo. By keeping the commandments of God. Ano yung commandments niya? Pagka gisultihan ko kamo, na kini makabaton mo og kalipay, og makalipay, makahingpit sa inyong kalipay. Then he proceeded to said in verse 12, no, love one another, magigugmaay kamo sa matag usa. This is my commandment, that you love one another. Mao kini ang akong sugod diha kaninyo, na maghigugmaay mo sa matag usa. Katong si Jesus Christ na ay usa ka batan-on na nangutana kaniya, what is the greatest commandment? Unsa man ang pinakagamhanan na pulong? Lagi natin ito naririnig sa deacon, ano? Sa deacon of the mass. Na dapat memorize niyo na to. Mga deacon, memorize niyo na ba to? Sa Bisaya. Ay, Bisaya ra, no? Mao kini ang labing gamhanan na sugo. Pamati o Israel, ang atong Ginoon Dios, usa ka Dios. Higugma ang Ginoon Dios sa imong tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong huna-huna, o sa tibok mong kusog. Ang ikaduha mao kini, higugmaon mo ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala na ilabaw ni ining mga sugo, gawas ni ini. This is the great commandment that we should keep na atong pagpabilin sa iyang mga sugo. Na higugmaon mo ang Diyos o higugmaon mo ang imong isig katao. That is how you bear fruit. Unsaon nimong mapakitang pagigugma sa Diyos? Saon nimong pagpakita? Daghan pa maagi. Pagampo, pagsimba. Magingon na, dili man nato ka ng pagsimba, dili kinahanglan para mapakita nato ang paghigugma sa Diyos. Kinahanglan gyud na, oy. Amen ba? Kinahanglan gyud na mapakita nimo na higugma ka sa Diyos. Mao ka na magpabilin kita diha kaniya. No? Nindot itong mga cellphone sa una, no? Kanang mga Nokia. Bisan ka ng murag, 3 ka bulan, wala charge ba? No? 3 ka bulan, wala charge. So ano pa? Pero kanang mga bago na cellphone, kanang murag kada adlaw i-charge mo, di ba? Inana gihapon ta ba? Kailangan ma-charge mo kada adlaw. Na Domingo mo, adto ka sa simbahan, magpa-charge ka. Because now, your life depends on it. Nakuha po ba? So that's how you show your love for God. That's how you bear fruits. Mao ka na pamaagi na ikaw mamunga. Tanawan ni imong kinubuhi kung wala ka simba-simba. Amen ba? Dayon, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Kanang message pa na, daghan na kayo na, no? Pero padayon pa na to. Kayo na mag-meditate niya, no? How do you show your love for one another? Okay? Now, importante kaayo na mapakita nato na kita namunga o namunga kitag daghan, pinaagi sa atong pagsunod sa commandment sa atong Ginoon Dios. The great commandment. Another significant, usa ka butang gihapon na mapakita nato na kita namunga, equally important means to bear fruit is found in Proverbs chapter 11. No? Proverbs 11 verse 30. Sabi rito, the fruit of righteousness is the tree of life. Ang bunga raw sa pagkamatarong, mao ka na ang puno sa kinabuhi. Nakita niyo yung relation nito sa ano? Sa lesson natin, just sa vine and the branches. Sabi niya rito, the fruit of righteousness, ang bunga sa pagkamatarong, mao ka na ang puno sa kinabuhi. Dayon, he says, and he who is wise wins souls. O kinsa ang maalamon, nagkabig og kalag. Soul winning or winning souls. We call this evangelism. Ang pagpadayag sa maayong balita.
Amen ba? Isip usa ka Kristohanon. Actually, this is enshrined. Ibig sabihin, nakasulat ni sa atong canon law, no? Sa CEC. Isa sa commitment ng CEC is a commitment to do these two great things. Two great mandates. Gamhanan na mga butang. Number one is the Great Commandment. We have shared that already. Love God and love your neighbor. The second is the Great Commission. The Great Commission, Matthew 28, verse 19 to 20. Go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Kung ikaw Kristohanon, you will follow this great commandment. No? Ano yung great commandment na yun? The great commandment. Basahin ko sa Binisaya, no? Basin sabi niyo, wala man ka kasabot kay Englishman. Bisayaon na to. Tungod din sa inyong pagpanglakaw, himuang ang ako mga tinunan, ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, o tudlui sila sa pagtuman sa tanan nga kong gisugo kaninyo. O ginumdumi, ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. We are all mandated, dili ra mga pare ug mga diakono, kundi matag-usa ka nato. Dili ra ka ng mga ministers. Lakip ang mga dancer, singer. We are all commanded to go to the world and preach the gospel of Jesus. If you're a Christian, you follow these two great things. The Great Commandment and the Great Commission. Maaari narinig nyo na to, no? May nakapagsulti, ani ba? Preach the gospel at all times. Use words if necessary. Sabi na, isangyaw ang maayong balita. Kung kinahanglan, maggamit og pulong. This is, sometimes mga nagtuturo nito, sinasabi nila si St. Francis de Assisi, no? Nagsasabi nito, no? So, hindi po sinabi to ni St. Francis de Assisi. At wala pong early fathers ang nagsabi ni ini na preach the word, preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Wala po nun sa Bible. Because it's nearly impossible to preach the gospel without using words. Amen ba? Hindi ko sinasabi na hindi kayo kailangan kanang murag magtarong sa inyong kinabuhi. Kinahanglan gihapon ang imong kinabuhi mo uyon sa imong mga pulong. Okay? St. Francis preached the gospel up to 5 villages a day. 5 villages. Kanang villages sa ato sila, 5 ka barangay ba? Or 5 ka munisipyo. No? 5 ka lugar, 5 ka lungsod. Kada adlaw, he will preach the gospel from morning to afternoon. Tapos lipat na naman siya ng ibang lugar. 5. So, and you can't imagine kung si St. Francis ang nagsabi nito na preach the gospel at all times, use words if necessary. Sao naman niya, dancer ba ni si St. Francis, nagsayaw-sayaw ra dito? O mimer ba? Dili gyud. Preacher man siya, he preached the gospel. We are called to preach the gospel with words. Your actions will just follow your words. Amen ba? If you preach the gospel without words, sabihin mo, pag ano lang ko, kanang maghimo og panangignan sa mga katawhan, di ba? Magpamuhira ko og matarong. Di ko kinahanglan isangyaw si Jesus kaya nakita nila sa akong kinabuhi. Di ba? Now, if you do that, they will attribute your goodness to yourself. Ikaw ra maging bida ba? Hindi si Jesus. May nakita ka ng tao, ay, mabait ng tao ngayon. Siguro ano yun? Kanang close kay Jesus.
unless you preach the gospel with your words and proclaim Jesus, wala sila makadunog niya na. In the epistle to Romans, St. Paul says, how can they believe in the one whom they had not heard? Unsaon nila raw makadungog or magtuo sa tao nga wala pa nila nadungog? And how can they hear without someone preaching to them? Unsaon nila makadungog kung walay nagsangyaw diha kanila? Amen ba? True na ako, It is impossible to preach the gospel without words. Use words. Tinuod gayod. Kinahanglan ipakita mo sa imong kinabuhi. Kinahanglan mag-uyon ang imong pagsangyaw sa imong kinabuhi. The reason why you have to preach the word of God using words is so that you, yourselves, mapugos ka na ipamuhay ang imong gisangyaw. Hilom-hilom ka ra sa inyong eskwela na kanang nahibawan ba sa inyong eskwela na Christian ka? Dili. No? Tuloy pa rin naman ang natin, ang kanang confession and absolution ng So yung mga estudyante diyan na hindi alam na mga kaklase nyo na Christian kayo sa Sunday, dool dire, magsulti na kayo, magsugid na kayo ng inyong mga sala. Kasalanan na! You know why? Because you are mandated to preach the gospel of Christ, to proclaim that Jesus is alive. Amen ba? Mga nagtatrabaho sa opisina, alam ba ng mga ka-opisina nyo na Christian ka? Ayun, mahaba pila sa Sunday. Pila pod mo, pagsugid sa inyong sala. You know, when I was working sa munisipyo sa Mulabe, every time, pag may mga birthday doon, magtigom sila ba? Pag lunch break ba? Mas birthday ka na may handaan. Every time, pag nagtipon dito, sasabihin sa akin, Pastor J, ikaw mag-pray. You know? Yung nakakakilala na pari ako, Father J, ikaw mag-pray, ikaw ampo. Kailan kayo, mag-ampo sa inyong opisina? Or dili ka imbitahan na, Brad, ikaw ampo kay bulakbol manintawhana, oy. Kaya ka hindi nagpipreach ng words because your life is not patterned to what you are believing. Sa tinuod ra, wala ka nagpabilin diha sa atong Ginoong Diyos. Amen ba? Masakit, no? Pero tanongin niyo yung sarili ninyo, Kristiyano ka ba? Naniniwala ka ba kay Jesus? So isang yaw na sa inyong friends. Amen ba? Preach the gospel. Use words. And if necessary, and always necessary, show it in your action. Amen? So ayusin na natin yung buhay natin. Amen ba? Because now is the time that you proclaim the gospel that Jesus is alive. How can the world, kung saon na mahibawan sa kalibutan, sa inyong silingan, sa inyong mga office mate, sa mga nagtrabaho, sa inyong barangay, sa mga classmate, sa inyong mga paryente, sa inyong pamilya, how can they know about Jesus if they did not hear it from you? And how can they hear if you do not share the life of Jesus to them? Amen ba? Being a member of this church, siguro member naman tanan din, no? You have a commitment. A commitment. Saan ang commitment sa Bisaya? Kanang panaad. To follow these two things, the commitment to the Great Commission and to the Great Commandment. Okay ba?
Kasabot ba? Amen ba? Praise Jesus. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Lord, my rock and my redeemer. Maayong gabi sa tanan.